Magandang araw po, teachers and other government employees. Welcome back po sa ating YouTube channel where we share the latest news about DepEd and free learning materials. So ngayon po pag-uusapan po natin ito pong proposal to increase our pera. Pero ano ba itong pera? Ito po yung sa PC po natin na makikita po natin sa may bandang right side po sa amin. At ang pera po ay ang Personal Economic Relief Allowance na kasabay pong ibinibigay ng ating sahod at ng mga government employees. At kung babalikan po natin yung history ng pera, ang Personal Economic Relief Allowance po was first granted to government employees in the Philippines in 1991 to help with the economic difficulties caused by the Gulf War. Ngayon po, ang pera po ay sa subsidy para po makatulong po sa ating mga government employees, harapin po yung mga economic crisis at mga higher prices po ng mga bilihin. So, noong 1991 po, ito po ay naipatupad ng Budget Circular number 4, granted an allowance of 500 pesos to all government employees to help with the inflation caused by all price hikes. And then, noong 1993 po, ito po ay nagkaroon po ng Administrative Order number 53 na nag-extend po ng 500 allowance to all government employees, including po ang public school teachers and uniform personnel. And then, noong 2009 po, sa bisa po ng Joint Resolution number 4, combined the 500 pesos allowance with an additional 1,500 pesos para po increase yung ating pera na ngayon po ay 2,000 pesos. So, kung makikita po natin yung history po ng pera simula po 1991 hanggang ngayon po ay 2009. So, how many years po yun, no? So, that's around 18 years. So, hindi na po tumaas yung ating pera o yung ating Personal Economic Relief Allowance. So, napakalaga po para po makasabay tayo sa inflation at iba pong mga gastusin dahil napakahirap po ng mga pangyayari po sa ating buhay dahil po sa napakaraming factors. Po, meron pong tugon ang ating mga mambabatas na sabi po nila na sa dating po na year 2026 ay baka raw po magkaroon na ng increase ng 500 pesos monthly yung daw po yung kanilang pinag-aaralan sa kanilang proposal according po kay Congresswoman Stella Kimbo. So, sabi po niya, sa 2026, magiging 2,500 pesos per month na po yung ating pera. And then, next year po, 2027, after 2026, ay magiging 3,000 pesos. And then, 2028, magiging daw pong 3,500 pesos. So, lahat po ito ay proposal at nasa pa po nila, no? Under study pa po. So, sana po, no, malaking bagay po to sa ating mga teachers and other government employees na makadagdag po, no, sa kanilang income para po tayo makasabay sa mga tataasan po mga presyo ng mga bilihin. Ngayon po, sa paano naman po na ACT Party List ay dapat na po talagang gawing 5,000 pesos ang ating pera. At dapat po ito ay i-implement na ngayon. Meron pong proposal, marami na pong proposal na isabit mo sa Kongreso para po i-increase yung ating pera to 5,000 pesos. So, like for example po nito, kay Senator Joseph Ejercito, meron po siyang final na batas na hopefully or an act to increase our pera to 5,000 pesos. So, sa inyo po, teachers, kung kayo po ang tatanungin, ay narapat na po ba na taasan ang ating pera at enough po ba ang 5,000 pesos? So, comment lang po kayo dyan, teachers, para po marinig po natin ang boses po ng mga teachers. So, please subscribe lang po at hit that notification bell para updated po tayo sa mga latest news about DepEd and government employees. Maraming salamat po!